Ayan guys, no, mayroon na naman tayo ditong ititest, no, na isang ito po guys yung nasa harapan natin ngayon. Ito po ay hall sensor ng LG, no, yung mga direct drive na LG automatic washing machine, yung mga walang belt, no, yung mga rotor type, no. Kasi nakarang video guys nilabas natin yung exact reading ng isang hall sensor ng Samsung, no. So kung kayo po ay nakapagpanood, no, nasa video natin, scan nyo na lang dyan, no, hanapin nyo na lang. Nailabas na natin yung video, no? Kasi marami pang nalilito yan guys kung paano i-check yung isang hall sensor ng automatic washing machine. So ngayon guys, ang ating i-checkin dito ay yung LG, no? LG automatic washing machine na inverter, no? So ang hall sensor guys, nasa inverter lang ito, yung mga direct drive, no? Itong mga ganitong hall sensor, no? So kung kailangan nyo po guys ng hall sensor, available po ito sa amin, no? Message lang po kayo. Available po sa atin yung parts, no? Kung kailangan nyo po ito, no? So ayan, susukatin na natin guys, no? Gamit natin yung multimeter, no? So ito po yung multimeter natin guys, yan. Lagay lang natin siya sa resistance, no? So dito guys, ang pag-check dito, no? Para lang magkaroon kayo ng idea. Dapat ito guys, ganitong position yung pag-check nyo, no? So simula kayo dito sa unang pin, no? Ayan. Itutusok siya dito sa pangalawa. Ayan, no? Ayan. So dapat guys, mayroon kayong makuhang 21 ohms, no? Kilo ohms, 21 kilo ohms. Ayan. So kapag bumaba na yung reading niyan guys, kapag nag-read yan ng ohms, ibig sabihin sira na. So dapat 21 kilo ohms. Pag medyo malapit, bababa at saka tumas ng konti, pwede pa, no? Pero pag once na malayo na guys, yung pinaka-reading niya, ay hindi na po siya obra, no? Sira na po, no? So ayan. So sa pangalawang pin yun. Ayan. Lawan lang natin guys. Ayan. So ngayon, ilipat natin ulit yung isang test prod natin dito sa pangatlong pin. No, ayan, sa pangatlong pin. Dapat guys, wala tayong nakuhang reading. Kapag may na-read tayo dyan guys, ibig sabihin, sira na yung hall sensor. So ilipat natin sa pang-apat na pin. Ayan. So dapat meron tayong ma-read dito na 0.7. No? So ayusin na natin guys. Ayan, no? Pang-apat na pin, no? So dapat may makuha tayo ditong 0.7. Ang 0.7 naman nito guys is mega ohms, no? 0.7 mega ohms, no? Ilawan natin para makita. Ayan, pang-apat guys, ha. Oh, yan, oh. Yan, 0.7 mega ohms, no? So yun dapat ang reading niya, no? 0.7 mega ohms, no? Pag nagbasa na yan ng kilo ohm, ibig sabihin, sira na yan guys, no? Then, sa pang-last na pin, dapat may 10 kilo ohms yan na na-reading. 10.6 kilo ohms, no? So, ganun lang guys. Tandaan nyo po, no? Ayan. So, ganun lang kasimple guys. Nandito yung isang test prod nyo. Ilagay nyo sa pangalawang test prod. Tingnan nyo. Dapat mayroon siyang 21 kilo ohms, no? Ayan. 21. So, ulitin ko lang guys, no? Para maliwanag, no? Ayan. Mayroon siyang 21 kilo ohms. Ayan. 21. Then, pag ilipat mo sa pangatlo, dapat wala siyang reading. Pag nagkaroon siya guys ng reading, ibig sabihin, sira na yung hall sensor mo, shortage na. Then, pag ilipat mo siya dito, dapat may 0.7 mega ohm siya. Ayan. Then, pag ilipat nyo sa kabila, may 10 point something. Ayan, oh. Ayan, 10.6 kilo ohm. So, ganun po guys yung reference kapag nag-test tayo guys ng isang hall sensor ng LG, no? Kapag hindi nyo nakuha yung reading nito, no? Dito based dito sa hall sensor na binigay ko sa inyo na reading, ibig sabihin guys, sira na po yung hall sensor, no? So, ayan. So, isa-isahin natin guys yung mga parts ng washing machine, no? Para ma-identify or maintindihan ng lahat, no? Lalo na sa mga baguhang technician, no? Para matuto kayo, no? Kung paano ito troubleshoot yung mga gaitong problema, no? Basta make sure guys, pag nag-troubleshoot kayo ng washing machine, sa mga sensors na yan, tingnan nyo muna yung mga wiring. Baka naman kasi putol yung wiring tapos troubleshoot kayo ng troubleshoot dito. Pero ang maganda, pag alam nyo na yung reading ng bawat parts, tulad nito guys, alam nyo na, no? So, ang mangyari nyan, alam nyo na kapag nasira na, no? So, ngayon kung kailangan nyo ng parts kayo, available ito sa amin, no? Order lang po kayo, no? Oh, yan. Okay guys, thank you.